Minsan, may mga tao sa buhay mo na dumarating ng hindi mo inaasahan. Simpleng kakilala lang, riding buddy lang, pero unti-unti nilang binabago ang mundo mo. Yung klase ng pagbabago na hindi mo maipaliwanag, na kahit hindi mo inaasahan, ramdam mo sa puso mo. Sa mga sandaling ito, lumalabas ang tunay na sarili mo, yung mga damdaming matagal mo nang itinatago, at ang takot na aminin ang kakaibang gusto. Pero kapag dumating ang tamang tao, lahat ng pag-aalinlangan ay nagiging lakas at ang puso mo ang nagsasabi kung saan ka tunay na dapat manatili. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Pero bago tayo sumabak sa kwento ni Carlo at Jake, shoutout muna kay Dominador Patawaran mula San Ildefonso, Bulacan. Kuya, salamat sa walang sawang suporta. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating kwento na puno ng kilig at puso. I-comment mo rin kung anong mga kwento ang gusto mong marinig dito sa M2M Desires. Tara na, mga ka-desires, simulan na natin ang kwento. Hi Kuya Will, ako nga po pala si Carlo, 23, working student sa marketing company dito sa Quezon City. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ko tungkol kay Kuya Jake, yung riding buddy ko na naging dahilan para magbago ang buhay ko sa paraang hindi ko inaasahan. Alam mo, matagal ko nang pinapangarap magkaroon ng sariling motor. Sobrang mahal kasi ng pamasahe ngayon. Mula sa Fairview hanggang BGC, umabot na ng 200 piso ang one way. Tapos yung mga jeep at bus, laging siksikan, init, at hindi mo alam kung ano-anong amoy ang makakasama mo sa biyahe. Mas gusto ko pang may sarili akong sasakyan para makatipid at para mas independent. Mga 2 taon ko ring iniipon ang pera. Working student kasi ako. Umaga sa office, gabi naman sa night school para sa marketing degree ko. Walang tulog minsan, pero determined ako na makakuha ng sariling wheels. Nang makita ko sa Facebook Marketplace yung second-hand Yamaha XSR 155, agad akong nag-inquire. Puti at kulay orange, mukhang well-maintained. Ang presyo, 85,000, kasya sa budget ko, pero kailangan kong kumuha ng loan para sa kakulangan. Pero ang problema, hindi ako marunong magmotor. Sa probinsya kasi ako galing, sa Bataan, at doon puro tricycle at jeep lang ang sakayan. Nang magtanong ako sa seller kung saan ako pwedeng matuto, sabi niya, may kakilala siyang marunong magturo sa mga baguhan, si Jake. Sabi ko, pre, ito ang best option mo. Si Jake yan, experienced rider, marunong magturo ng maayos. Hindi ka magsisisi, sabi ng seller. Kaya nag-text ako kay Jake ng gabi na, Hi Jake, nakuha ko number mo kay kuya na seller ng XSR 155. Pwede po bang turuan niyo ako magmotor? Sagot niya agad, kahit 11:00 ng gabi na, Pre, walang problema. Tara meet tayo bukas sa SM North Parking, mga 8:00 ng umaga. Ituturo ko sa iyo basics. Kinaumagahan, 7:30 ng umaga pa lang, nandoon na ako sa parking lot ng SM North. Nakaupo sa bench habang hinihintay si Jake. May dalang helmet na binili ko kahapon. Medyo mahal pero safety first. Mga 8:00 ng umaga, narinig ko ang ingay ng motor na papalapit. Nang tingnan ko, nakita ko siyang naka-Kawasaki Ninja, black na may green stripes. Nagpa-cool siya habang naghahanap ng parking spot. Tapos nang makita niya ako, nag-wave. Pagdating niya sa harap ko, tinanggal niya ang helmet at hindi ko maiwasang ma-starstruck. Gwapo talaga siya, parang artista. Matangkad,
Siguro 5 talampakan at 8 pulgada. Moreno na clean, naka-leather jacket at boots. May ngiti na parang sanay sa atensyon pero hindi mayabang. "Si Carlo ka ba?" Tanong niya, lumapit sa akin. "Opo, Jake." Medyo nahihiya ako. Mas matanda siguro siya sa akin ng ilang taon. "Tawagin mo na lang akong Jake, pre. Tara, tignan natin ang motor mo." Habang tinitingnan niya ang motor ko, napansin ko yung maingat at confident niyang mga kamay sa makina. Hindi siya nagmamadali, pero alam niya talaga ang ginagawa niya. May tattoo siya sa right arm, tribal design, na medyo nakakuha ng attention ko. "Nice choice, pre. Maganda ang XSR na ito. Retro, pero modern ang features. Good beginner bike," sabi niya. May mga sandali na nakatingin ako sa kanya habang nagtuturo siya tungkol sa basic parts ng motor. At hindi ko maiwasang maramdaman yung pagiging komportable niya sa presence ko. Walang ere, walang yabang, parang genuine na gusto lang tumulong. 3 linggo kaming nag-practice sa parking lot ng SM North tuwing weekend. Si Jake, sobrang pasensyoso sa akin. Kahit ilang beses akong muntik mahulog o mastall yung motor, hindi siya nagsawa. "Relax lang, Carlo. Feel mo ang makina. Huwag mo pilitin," sabi niya habang nakatayo sa tabi ko. Minsan, may kamay siya na nakapatong sa balikat ko para gabayan yung galaw ko. Una, tinuruan niya ako sa proper riding position. "Dito yung clutch, dahan-dahan lang. Feel mo ba yung engagement point?" Tanong niya habang hawak niya yung kamay ko sa clutch lever. Isang Sabado morning, nang nagkamali ako sa shifting at na-stall yung motor, lumapit siya ng dahan-dahan, inayos yung postura ko, tapos sinabing, "Ganito ang pagkakahawak sa handlebars at dito naman ang paa mo sa foot pegs." Habang tinuturo niya, hindi ko maiwasang maramdaman ang amoy ng pabango niya na halos sa amoy ng leather jacket. Parang may lamig sa hangin dahil early morning, pero init yung naramdaman ko sa loob. "Mukhang lutang ka eh, okay ka lang?" Tanong niya nang may concern sa mga mata. "Oo, medyo. Pagod lang siguro," sagot ko. Pero totoo, medyo naiintriga ako sa kanya. May something siya na hindi ko maintindihan. Yung way niya mag-explain, yung patience niya, yung genuine na care. Habang nag-break kami sa Starbucks, natanong ko siya tungkol sa sarili niya. "Anong work mo, Jake?" "IT ako sa isang BPO company sa Ortigas. Night shift, kaya free ako ng umaga para sa mga ganito," sagot niya. "Kaya pala okay lang sa timing. Salamat ulit ha." "Walang problema, masaya naman ako. Kadalasan boring ang weekends ko eh." Hindi ko alam kung imagination ko lang, pero parang may hint ng loneliness sa voice niya. Pagkatapos ng 3 linggo, sinabi niya, "Ready ka na para sa actual road? Tara, Marikina River Park. Tahimik doon, perfect para sa practice mo. Hindi ba masyadong maaga?" Tanong ko, kinakabahan. "Trust me, pre. Nandito naman ako. Sasama ako sa ride mo." Habang nagdadrive kami papunta, medyo kinakabahan ako. Pero alam kong nandyan siya na sumusuporta. Naka-hazard lights siya para siguradong safe kami at laging nasa peripheral vision ko yung ninja niya. Pagdating namin sa Marikina River Park, nagpunta kami sa bench sa tabi ng ilog. Tinanggal namin helmet. "Ang galing mo na, pre. Smooth na yung shifting mo," sabi niya habang nag-o-open ng energy drink. "Salamat, Jake. Hindi ko alam paano ko babayaran lahat ng tulong mo." "Walang bayad dito. Masaya ako na may kasama sa ride. Kadalasan kasi mag-isa lang ako," sagot niya, may slight sadness. Napaisip ako, bakit nga ba siya palaging nag-iisa? Gwapo, mabait, interesting. Wala ka bang mga tropa na nagmomotor din? May ilan,
pero busy na sa pamilya. Iba na priorities nila ngayon. Wala ka bang girlfriend? Tanong ko, medyo curious. Tumawa siya pero parang may kakaiba. Hindi pa ako ready sa commitment, pre. Mas gusto ko munang maging malaya. Habang nag-uusap kami, nakita ko yung passion niya sa motorsiklo. Yung mga mata niya kapag nagkukwento ng mga biyahe niya sa Baguio, Bataan, Zambales. Parang may lihim na enerhiya na irresistible. Ilang buwan na kaming magkasama sa mga ride. Naging komportable na ako sa lahat ng klase ng kalsada. Isang araw, nagsuggest siya ng malaking surprise. Pre, gusto mo sumama sa Baler? Mag-camping tayo sa beach. Game na game ako. First time ko mag-overnight trip. Umalis kami ng madaling araw para iwas traffic. 4:00 ng umaga pa lang, naroon na kami sa Shell Commonwealth. Sa biyahe, laging nakasabay siya at alam niya lahat ng magandang stopover spots. Jake, paano mo nalaman lahat ng ito? Tanong ko habang kumakain sa isang local karinderya. 7 years na ako nagmumotor, pre. Marami na akong narating. Memorized ko na lahat ng magandang stops sa Luzon. Pagdating namin sa campsite, nagtayo kami ng sariling tents. 2, magkahiwalay, pero malapit lang sa isa't isa. Nag-setup kami ng lahat. Mga folding chairs, portable table, portable speaker. Si Jake, experienced na sa camping, kaya alam niya lahat ng dapat gawin. Nag-swimming kami before dinner. First time ko makita si Jake ng hindi naka-riding gear. Lean ang katawan, may mga scars sa arms at legs, probably from previous bike accidents. May tattoos din siya sa back na hindi ko napansin before. Habang nag-dinner kami sa bonfire, naging mas malapit ang samahan namin. Masaya ako na may kasama na ulit ako sa mga ganito. Sabi niya, habang nakatitig sa mga bituin. Anong ibig mo sabihin na ulit? Tanong ko. May kasama ako dati, pero hindi na nag-workout. Sagot niya, medyo malungkot. Girlfriend mo? Tumigil siya sa pag-inom, tumingin sa akin. Something like that. Ako, tahimik lang. Pero sa puso ko, may umuusbong na kakaibang damdamin. Mga 2:00 ng umaga na, nilalamig ako sa loob ng tent ko. Mahangin sa beach at yung tent ko, hindi masyadong wind resistant. Jake, nilalamig ako. Sigaw ko sa kabilang tent. Tara dito, pre. Mas malaki yung sleeping bag ko, pwede natin i-share. Sagot niya agad. Lumipat ako sa tent niya. Una, medyo awkward dahil lalaki kami pareho. Pero dahil sa lamig, wala akong nagawa. Habang nakahiga kami magkadikit sa malaking sleeping bag, ramdam ko yung init ng katawan niya. Amoy cologne na pamilyar na sa akin. Okay ka lang? Tanong niya habang nakahiga, nakatingin sa mukha ko. Oo naman, salamat sa pag-accommodate, sagot ko, medyo kinakabahan. Tahimik kami ng ilang minuto. Carlo, gising ka pa? Oo, hindi ako makatulog eh. Same dito. Siguro dahil sa excitement ng trip. May sandaling tahimik ulit. Pre, may girlfriend ka ba? Wala. Busy sa trabaho at school. Ikaw ba? Wala rin ako. Complicated kasi ang type ko. Sabi niya, may lungkot sa mga mata. Anong ibig mo sabihin? Huminga siya ng malalim, dahan-dahan lumapit, at hinawakan ang mukha ko. Carlo, okay lang ba kung hindi niya natapos ang sinabi dahil hinalikan niya ako sa labi? Soft, gentle ang halik niya, pero ramdam ko yung init at sinseridad. Hindi aggressive, parang test lang kung okay sa akin. Hindi ako umalis, hinayaan ko siya. Naging mas malalim ang halik hanggang sa napayakap kami ng mahigpit. Ramdam ko yung heartbeat niya, yung paghinga niya. Pasensya na kung naging weird ako, sabi niya pagkatapos. Huwag kang mag-sorry, sagot ko.
Anong nararamdaman mo? Tanong niya. Feeling ko na gusto kita. Sagot ko. First time ko sabihin yung mga words na yun sa ibang tao. Ngumiti siya, yung genuine smile. Gusto din kita, Carlo. Kinabukasan, parang normal na kami. Pero may iba na sa pagitan namin. Hindi awkward, pero may mga bagong dynamics. May mga tingin na tumatagal. Mga hawak na di sinasadya. Mga touch na mas intimate kaysa sa dati. Habang nag-breakfast sa beach, nag-usap kami tungkol sa nangyari. Carlo, hindi kita pipilitin sa kahit ano kung uncomfortable ka. Jake, stop. Gusto ko yung nangyari. Hindi ako nagsisisi. Pero alam mo ba kung ano meaning nito para sa atin? Hindi ko pa alam lahat. Pero alam kong gusto kita. Habang nagdadrive pa uwi, iniisip ko yung nangyari. Carlo, tungkol doon sa okay lang Jake. Hindi natin kailangang i-define agad lahat. Ayoko na maging awkward tayo. Hindi tayo magiging awkward. Pero alam ko na may something tayo. Ngumiti siya. So, okay lang. Mas higit pa sa okay. Anim na buwan na ang lumipas. Expert na ako magmotor. Pero higit sa lahat, special na siya sa buhay ko. Hindi pa kami official. Pero alam naming exclusive na kami. Naging rutina na namin ang weekend rides, weeknight dinners, at monthly overnight trips. Natutunan ko na mahilig siya sa landscape photography, kaya sa mga trips namin, palagi siyang may camera. Nagtuturo din siya sa akin ng basic photography. Isang gabi, nag-invite siya sa apartment niya sa Ortigas. Nagluto siya ng adobo at inihaw na bangus. Habang kumakain, mas naging intimate yung conversation. Jake, paano mo nalaman na iba yung preference mo? College pa ako nung naramdaman ko. May crush ako sa isang classmate, lalaki. Naging confused ako ng matagal. Sinabi mo ba sa family mo? Hindi pa. Mahirap eh. Conservative yung parents ko. Ikaw ba? Hindi ko pa rin alam kung ano talaga ako. Pero alam kong comfortable ako sa'yo. Pagkatapos ng dinner, nanonood kami ng Netflix. Nakadikit kami, comfortable na sa physical closeness. Carlo, masaya ka ba sa setup natin? Oo, ikaw ba? Sobra. Hindi ko inaasahan na magiging ganito tayo. Hinalikan niya ako ulit, mas confident na ngayon. May mga challenges din. Hindi pa kami ready maging open sa lahat. Pero unti-unti, naging comfortable na kami sa relationship namin. Habang nagpaplano kami ng Siargao trip, tinanong niya, Carlo, ano ba talaga tayo? Mahal kita. Mahal din kita. Nang mag-Siargao kami, doon naging official kami. Sa tabi ng mga motor namin, doon namin na-acknowledge na boyfriends na kami. Hindi ko inaasahan na ang paghahanap ko ng motor teacher ay magiging daan para mahanap ko ang pagmamahal. At ngayon, excited akong simulan ang bagong kabanata kasama siya, hindi lang bilang riding buddy, kundi bilang kasama sa buhay. May mga kwento talagang dumarating sa buhay natin na parang banayad na hangin. Hindi mo nakikita, pero mararamdaman mo sa pinakaloob ng puso mo. Minsan, nagsisimula ito sa pinakamaliit na bagay, gaya ng simpleng paghahanap lang ng motor instructor, na sa huli pala'y magiging daan sa pag-ibig na hindi mo inaasahan, pero ramdam mo, totoo. May mga aral tayong makukuha sa kwentong ito. Huwag matakot sa pagbabago. Minsan, dumarating ang pag-ibig sa pinakaliblib na sulok ng puso mo, sa oras at lugar na hindi mo inaakala. Pagkakaibigan ng pundasyon ng tunay na pag-ibig. Dito nagsimula ang samahan nila, sa pagtitiwala at pag-aalaga. Normal lang ang pagkalito sa sarili.
Ang mahalaga ay maging totoo ka sa sarili mo at sa taong malapit sa'yo. Timing ang susi. Kapag para sa'yo talaga, darating din ang tamang tao sa tamang panahon. Walang mali sa pagmamahal na tunay. Walang dapat ikahiya o ikatakot. Para sa mga nagsisimula palang tuklasin ang sarili o sa mga nahihirapang maging open, tandaan na hindi kailangang magmadali. Surround yourself with people na tanggap ka at mahalin mo muna ang sarili mo. Mga ka-desires, kung may kwento kayo na gustong ibahagi, huwag mag-atubiling mag-message sa amin, email o i-DM kami sa social media. Baka ikaw naman ang susunod na magbibigay inspirasyon sa iba. Maraming salamat kay Carlo sa pagbukas ng kanyang puso at syempre, salamat sa inyo na patuloy na sumusuporta sa M2M Desires. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng episode na ito. Ako si Kuya Will at ito ang M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwentong puso ng mga Pinoy. Hanggang sa muli, mga ka-desires, ingat kayo palagi at magmahal ng totoo.